Tayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay na nahin sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandahang loob mo, pinararami mo ang nanalig sa iyo. Tunghayan ang iyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang, upang bihisan mo ng ligaya ng kawalang kamatayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad. Saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambibihirang kababalaghan ang naganap sa pamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit, sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang humaton kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. At sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit, saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyayari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, sapagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginooy papupurihan. Ito deong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos
Tanging ang matuwid, ang pababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw, O Poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Magsitayo pong lahat. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Alleluia, Ang Panginoon ay sumasa inyo. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos napakita siya sa 11 samantalang kumakain ang mga ito. Pinagawikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Maraming tao po ngayon, no? Kahit medyo mahal ang gasolina. Sinikap niyong magtungo sa ating Pambansang Dambana upang makapanalangin at makahingi ng tulong sa pamamagitan ng panalangin ng ating patron, Santo Padre Pio. Mga kapatid, ang ating unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol ay isang napakagandang pangyayari sa kanilang buhay. Alam natin na ang mga alagad ay nagsitakbuhan ng dakpin ng ating Panginoon. Sa madaling salita, sila ay natakot. Baka sila ay hulihin at baka rin ipako sa krus. Pero ngayon, sa ating unang pagbasa, nagkaroon sila ng lakas ng loob na ipahayag si Kristong muling nabuhay. Parang iyon yung summary ng kanilang preaching. Si Jesus ay muling nabuhay, dapat kayong maniwala. And repent, kailangan kayo magbalik loob para ang pagkabuhay ni Kristo ay masalamin sa inyong pagkatao. At yung mga kontrabida sa buhay nila, itong mga
pariseo at mga saserdote, na-disturb sila. Sabi nila, papaanong mangyayari ito? Itong dalawang alagad na ito, wala namang pinag-aralan. Saan sila kumukuha ng lakas ng loob? Saan sila kumukuha ng galing para magpahayag or para mag-preach? At yung mga tao na attract sa kanila, marami na tuloy ang naniniwala kay Jesus. Nag-meeting pa nga sila. Ano bang pwede nating gawin para itong dalawang ito ay manahimik? Nagkaroon sila ng lakas ng loob para ipahayag ang Kristong muling nabuhay o si Jesus na muling nabuhay. Sa Ebanghelyo naman, itong version ni Saint Mark sa resurrection o pagkabuhay ng ating Panginoon, nagpakita siya, ang ating Panginoon, kay Maria Magdalena. Itong si Maria Magdalena ay hindi po ito yung mababa ang lipad. Ito po yung sinapian ng 7 demonyo na pinalayas ng ating Panginoon. Na naging disipulo din ng ating Panginoon itong si Maria Magdalena. Pero sa paggabalita ni Maria Magdalena sa mga alagad, hindi agad sila naniwala. Pagminsan kapag yung ating puso ay sinasampal na ng katotohanan, ayaw pa rin maniwala. Pero pag ang puso natin ay punong-puno ng pananampalataya, kahit hindi na ipaliwanag, may mga katotohanan na nasa harapan na natin, ayaw pa rin nating paniwalaan. May mga katotohanan naman na kahit hindi ipaliwanag, basta't puno ng pananampalataya, hindi na kailangang ipaliwanag sapagkat maniniwala na. At kahit hindi naniniwala itong mga alagad na muling nabuhay ang ating Panginoon, anong sabi ni Jesus? Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Kahit matigas ang ulo, matigas ang puso ng mga alagad, ipinagkatiwala pa rin sa kanila ng Diyos ang pagkapalaganap ng pananampalataya, ang pagkapalaganap ng Ebanghelyo sa lahat ng dako. Kaya nga, itong mga alagad maliban kay San Juan, naging martir para sa pananampalataya. Kahit buhay ang kapalit, alang-alang sa mabuting balita para sa Diyos, para kay Kristo, kahit ialay ang buhay, hindi magdadalawang isip. Bagamat sa unay nag-alinlangan sila, bagamat sa unay nagsitakbuhan sila, naduwag, natakot, pero ipinagkatiwala sa kanilang Diyos ang pagkapahayag ng mabuting balita. Ito ang mensahe sa atin ng Ebanghelyo ngayon, mga kapatid. Hindi man tayo karapat-dapat, matigas man ang ating mga ulo, matigas man ang ating mga puso, pero laging ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos ang pagkapahayag ng mabuting balita. Hindi man tayo karapat-dapat, marami tayong kasalanan, marami tayong pagkukulang, ngunit ang mensahe ng muling pagkabuhay, the message of Easter, is always entrusted to us. Laging ipinagkakatiwala sa atin. Kaya nga mahalaga ang receptivity, pagtanggap sa salita ng Diyos para maging herald tayo, tagapagdala ng mabuting balita. At sa abot ng ating makakaya, Diyos na ang bahalang magpuno sa ating kakulangan, pinagkakatiwala sa atin na dapat ang Ebanghelyo ay ating ipahayag sa abot ng ating makakaya. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Alleluia, alleluia,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo na ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, kamatayan namin ay kaniyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Makasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahimulat sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon. Aming manlalakbay sa Kanya dumudulog. Si Jesus lamang ang tanging naming handog para sa kapayapaan ng buong sansinukob. Tanggapin mo tanging tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami ay maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito ay simula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ikaapat, maaari nating ialay ang ating mga rosas sa imahe ni Santo Padre Pio pagkatapos ng banal na misa at sa pagsisimula ng liturhiya ng pagpapagaling. Ang kulay puting rosas ay simbolo ng ating mga pasasalamat at ang kulay pula naman para sa ating mga kahilingan. Ikalima,
Inaanyayahan ang lahat ng mong nagnanais maging kasapi ng Kofradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ika-6, inaanyayahan ang lahat na makiisa at sa isasagawang banal na oras mamayang ika-6 ng gabi sa Chapel of Reconciliation bilang pagtugon sa panawagan ni Papa Leon na manalangin para sa kapayapaan ng mundo sa gitna ng patuloy na hidwaan at lumalalang kawalan ng malasakit sa kapwa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Ating gunitain ng buhay na banal ng sangparing kay Kristo, lubos na nagmahal, Maaari po nating ialay ang ating mga bulaklak ay namalas sa Kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay ninaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, masatwang mangamba, ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at lusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaya-ayaang buhay namin sa Diyos Ama. Ating gunitain ang buhay na banal ng sangparing kay Kristo, lubos na nagmahal. Maaari po tayong bumalik sa upuan pagkahatog po ng mga bulaklak. Namalas sa Kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay ninaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang Panginoong Yesukristo na gumawa ng mabuting bagay at nagpagaling ng mga may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas sa tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin na pagkatiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Panalangin na pagabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin na pagabasbas sa mga gamit sa pananalangin. Pakilabas po ang inyong mga religious items para po ating mabasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga bulaklak, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.